love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM. Hello po sa lahat ng taga-subaybay ng Mags FM. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Heart. Tagal ko na sanang ipadala ang problema kong ito. At sa awa din ng Panginoon nakapagpadala ako sa inyo kahit sa Facebook lang. At least maririnig nyo ang aking kwento at makakakuha ako ng advice mula sa inyo. Chin, nung nag-asawa ako, nagkaroon kami ng 3 anak. Enjoy naman kasama ang asawa at mga anak ko. Pero lumipas ang ilang araw. Nag-iba na ang ugali ng asawa ko. Mahirap at malungkot. Minsan nga, sa isang araw, hindi kami kahakain. Dahil sa hirap ng buhay. Ang asawa ko laging naglalasing. Hindi man lang niya matingnan at mababantayan ang mga anak namin. So hinayaan ko na lang po siya dahil ayoko namang mag-away kami lagi. Kasi mahal ko ang mga anak ko. Ayokong sila ang sasaktan ng tatay nila. Year 2005 noon, doon ko naranasan ang mag-away kami. Nang sobra-sobra, lagi niya akong binubugbog. Kahit galing ako sa trabaho, pagdating sa bahay, bubugbugin pa rin ako. Sinasabi ko lang naman sa kanya na bakit hindi niya napapapakain ang mga anak niya. Hindi man lang mapaliguan. Nasa bahay lang naman siya. Tapos siya naman nagagalit agad. Binubugbog ako, Chin. Hindi talaga siya makapag-focus sa pamilya niya. Nakafocus siya sa alak. Kaya napapabayaan niya kami. Para bang walang ama ng mga anak ko. At wala akong asawang karamay. Iniisip ko na lang na aalis na lang ako sa kanila. Doon kasi kami nakatira sa parents niya. Pero hindi ko talaga magawa. Dahil mahal kong mga anak ko. Iniisip ko ang kawawa naman sila kapag walang ama. Lumipas pa ang panahon, 2007. Hindi ko na talaga matiis. Bogbog lagi ako. At mismong sa harap niya, itinutok niya ang baril sa ulo ko. Sa awa ni God, nahimasmasan naman siya. Dahil wala naman akong kasalanan sa kanya. Chin, lumipas pa ang mga araw, pumunta ako dito sa Jansan, naghanap ng work. Kahit sa isang bahay lang, maging kasambahay. Para may maihatid naman akong perang pangpakain sa mga anak ko. 3 months akong nag-work sa isang bahay, pero umuwi din ako sa amin. At pagdating ko, bugbog sarado na naman ako. Hanggang sa naghiwalay kami ng asawa ko. Umabot kami sa barangay. Dahil gusto ko na talagang makipaghiwalay sa kanya. Hindi ko na kasi matiis lahat ng mga ginagawa niya sa amin. Pati mga anak ko nadadamay na. Hindi rin gusto ng pamilya niya ang ginagawa niya sa akin. Kaya nagsettle kami sa barangay. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Mandy. Pero syempre hindi totoong pangalan niya. Lumipas pa ang mga buwan, pumunta ako ng Maynila. Doon ako nag-work sa isang bahay din. At kahit mahirap, tiniis ang mga trabaho. Dahil nga sa sobrang hirap ng buhay. October 15, dumating ang bagyong Undoy.
Muntik na kaming malunod nun. Pero sa awa ni God, naligtas kaming lahat. November 2, dumating ako dito sa Jensen. Ayoko nang magtrabaho ng Maynila. Pagdating sa amin, bumawi ako sa mga anak ko at naging masaya naman kami. Pero malungkot pa rin isipin dahil hindi kasama ang papa nila. Pero okay lang sa akin, basta mga anak ko, ayoko lang mapalayo sila sa akin. December 25, 2009. Dumating ang asawa ko sa amin. At gusto niya talagang makipagbalikan. Kasi kawawa daw ang mga bata. Kaya dahil Pasko, wala naman ako magawa. Nakipagbalikan ako sa kanya. Dahil mahal ko pa rin naman siya. At gusto kong mabuo ang aming pamilya. Chin, lumipas pa ang mga araw. Akala ko, nagbabago na siya. Pero hindi rin pala. At dun pa, isang malaking problema na naman ang iniuwi niya sa amin. Sometimes, matagal siyang nakakauwi. Minsan, uuwi siya dito sa amin, 3 araw ang nakakalipas. Kaya nagtanong ako sa kanya kung saan siya galing. Sinabi niya sa akin na galing daw siya sa mga kaibigan niya. Doon daw siya natutulog. Kaya ang ginawa ko, nag-imbestiga ako, pumunta ako sa mga kaibigan niya. Tinatanong ko sila kung totoo bang lagi silang magkasama. Pero hindi rin pala, Chin. Nalaman ko na lang mula sa kanila na may ka-live-in na pala ang asawa kong iba. At ang babae, buntis na. Kapag nag-aaway sila ng babae, umuuwi sa amin. Pampalipas sa oras lang pala kami na pamilya niya. Parang binagsakan ako ng langit sa lahat ng nangyari. Sa lahat ng nalaman ko. Kaya umuwi ako agad at umiyak. Sabay yakap sa mga bata. Sabi ko sa kanila, mga anak, eto na siguro ang huling pagsasama ninyo ng papa nyo. Dahil ayoko na. Dahil grabe na mga ginagawa niya sa atin. Hindi ko na matiis. Sabay iyak. At ang mga anak ko ay nagsiiyakan din. Sabi pa nila kahit mawala ang papa nila, basta ako daw, magkasama kami lagi. Lumipas ang mga araw pa, dumating siya. Dumating ang asawa ko. Kinausap ko siya ng maayos. Tinanong kung totoo bang may ka-live-in na siya. Pero Chin, alam mo, hindi pa ako tapos na nakikipag-usap sa kanya. Sinampal niya agad ako at sabay bugbog. Sipa doon, sipa dito. Sampal doon, sampal dito. Ang dami kong suntok na natanggap mula sa kanya. Umalis na naman ako at pumunta ng barangay hall. Kaya pinatawag siya para maayos lahat at magkahiwalay na kami ng tuluyan. Para hindi na siya makikialam pa sa akin at hindi na rin ako makikialam pa sa buhay niya. Pero sa tigas ng ulo niya, nagpadala pa siya ng sulat, Chin. Sabi niya, babalik daw siya at babarilin niya daw ako sa ulo. Kaya ako, sa takot ko naman, hindi na rin ako nagtagal sa amin. Pumunta naman ako dito sa Jensen. Iniwan ko ang mga anak ko. Nakapaghanap naman ako ng trabaho dito sa Jensen. Para lang din sa mga bata. Para may pangsuporta sa pagkain nila. Kahit mahirap na maiwan ang mga anak mo sa ibang pamilya. Tinitiis ko lang dahil sa hirap nga ng buhay. At sa awa ni God, naka-work ako sa KCC Mall of Jensen. Si God ang tanging tinatawag ko. Nagpe-pray ako sa Kanya. At alam ko,
hindi niya ako pinapabayaan. May mga katanungan lang ako, Chin. Pwede bang dalhin ng mga anak ko sa school ang apelyedo ng asawa ko? Hindi naman kasi kami kasal. Pangalawa, pwede ba akong bumalik kaya sa amin? Kahit takot ako sa banta ng asawa ko na babarilin niya ako. Pangatlo, pwede na kaya ako mag-asawa ulit kahit may mga anak ko? Kasi ang dami namang nagkakagusto pa rin sa akin eh. O kaya'y magsistay na lang akong single forever. Pero ang hirap mag-isa. Hindi naman ako kasal. Mahirap mag-isa sa buhay. At 7 years na kaming hiwalay ng asawa ko. Please give me an advice. Pasensya na po sa magulo kong sulat. Dahil pagod ako sa work, tiniis ko lang na maipadala to sa inyo para marinig ko ang mga payo nyo. Kaya maraming salamat. Naway mabasa nyo. Hanggang dito na lamang ang inyong Kamax. Lubos na gumagalang, Heart. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.